Magandang araw sa inyo, idol. Kumusta? Medyo matagal-tagal na tayong di nakagawa ng content, ano? Pasensya na kayo, idol, dahil medyo naging busy lang ako nitong mga nakaraang araw. Pero bawi tayo ngayon. Ang pag-usapan naman natin ay ang tungkol sa mga Chinese cars. I know na karamihan po sa inyo dyan ay planning to buy a brand new car and contemplating kung bibili ba ako ng Chinese car brands. Okay ba sa akin yung mga bagong technologies ngayon like EV, yung mga hybrid, di ba? And I know some of you guys ay naka-attend nitong nakaraang event, no? Itong MIAS, Manila International Auto Show. Nakita nyo naman na ang daming mga Chinese cars na dinisplay. Halos lahat ng mga car display sa MIAS puro Chinese cars na, mga idol. Napakagwapo ng design, napaka high-tech ng features, napakalakas ng makina, fuel efficient dahil ang iba ay electric vehicle, tapos hybrid or plug-in hybrid, di ba? Saan ka pa, idol? Mura yung presyo, may malaking diskwento. Kaya some of us may be contemplating, what if kung mag-switch na lang ako sa mga Chinese cars? Dahil gwapo naman, updated ako pagdating sa technology, di ba? Napakaganda ng design, fuel efficient, at yun na rin ang future, idol. Doon na tayo sa future ng mga sasakyan na high-tech ang technology. Ang problema is marami tayong agam-agam like durability, reliability, available of parts, diba? Affordable ba yung mga parts? Ito ba ay tatagal talaga sa akin? Di ba ako magsisisi in the future? And some of the customers na na-interview ko doon sa MIAS ay may nagsabi na okay naman daw yung kanilang ownership experience ng mga Chinese cars, yung iba. At tinanong ko kung ilang taon nyo na bang ginagamit. Sabi ng iba may 2 years, may 3 years, pero so far wala pa ako nakikitang more than 5 years. So alam nyo naman dito sa Pilipinas, idol, speaking of reliability, syempre dapat tumagal ka ng more than 10 years. At isa sa mga nakita ko dyan ay siguro isa nang kinukonsider ko is yung MG. Dahil medyo matagal na yan dito, mga ka-idol. Yun nga lang, syempre, hindi natin maalis sa ating isipan, Chinese car pa rin yan. Ngayon, ang tanong ng ating mga kababayan is, dapat ba akong bumili ng Chinese car sa panahon ngayon? Hindi ba ako magsisisi in the future? Yon. Diba? So kung ako ang tatanungin ninyo bilang matagal ng ahente, meron akong sariling saloobin patungkol dyan based sa aking experience. Okay? Ako is more fanatic on Japanese cars. Dahil alam naman natin kapag sinabi mo Japanese cars, di ba? Nandun na kagad yung tibay, nandun na kagad yung safety, availability of parts, resale value. Yan, isa yan sa mga kinoconsider natin, mga ka-idol. At speaking of Japanese cars, hindi mo na kailangan ng mataas na maintenance dahil kahit iiwan mo yan, mga ka-idol, matik na yan. Hindi mo kailangan masyadong alagaan dahil yung mga Japanese cars na yan ay talagang proven and tested na yan, mga ka-idol. Ngayon, sa panahon po natin ngayon, ang daming naglabasan ng mga Chinese car brands at napakaganda po ng design and technology. Napapaisip talaga tayo kung bubuha pa tayo o hindi, di ba? Well, kung ako tatanungin yung mga ka-idol is, kung first car po ninyo, huwag muna kayong bumili. Yan ang masasabi ko sa inyo. Bilang ahente, ha, huwag muna kayong bumili. Bakit? Dahil pag bumili po kayo ng Chinese cars, okay? At naka-experience po kayo ng major issues, problem, definitely matitenga po sa inyo yan.
wala na kayong magagamit. Lalo na kung kinuha po ninyo ito through financing. So meaning, kapag ang inyong unit ay nabangga o nasira, okay, at umorder kayo ng parts or pinaservice po ninyo, matik yan. Hindi natin yan masasabi na guaranteed masiservisyohan kagad kayo na mabigyan kayo kagad ng unit. I know na maybe yung iba po dyan ng mga car dealers ay nagsasabi na walang problema, malaki po yung company namin, available po yung parts namin. Madaling sabihin kapag ikaw ay nagbibenta. What if kung nabili mo na? Doon na ngayon papasok ang problema, idol. Tama po ba? So gusto mo bang magsisi? Kaya ang suggestion ko is huwag ka munang bumili ng Chinese car brands kung first car mo. Dahil kung nagkaroon po yan ng issue, sigurado magkakaproblema ka talaga. Sigurado mag-iinit ang iyong ulo. Baka magbayad ka ng monthly na wala ang ginagamit na sasakyan. Mabwisit ka lang, idol. At meron na akong mga followers na ganyan po ang kanilang na-experience. Okay? So, ang suggestion ko sa inyo, mas maigi, bumili muna kayo ng mga Japanese car brands na basic ang features, mura, affordable po ninyo. Especially, affordable ang down payment, affordable ang monthly. Siyempre, mura talaga ang presyo, idol. Gaya nito, tignan ninyo, Vios. Yan. Alam niyo naman, pag Vios, very basic mga ka-idol. Diba? Wala kang malaki dito nakalagay na malaking infotainment na kailangan mo pang mag 360. Diba? Marami kang pipindutin dahil hindi naman po lahat ng tao ay very techy eh. Hindi naman po lahat ng tao ay mahilig gumamit ng mga gadgets eh. Some of the drivers or owners gusto lang mag-focus mag-drive. Ayaw nilang maraming kinakalikot dahil sometimes it may cause distraction. You might be at risk sa pagmamaneho mga ka-idol. Kaya ako, para sa akin, mas gugustuhin ko yung basic cars na madali kong gamitin. Di ba? Drive and go lang mga ka-idol. Gaya nito, di ba? Wala akong masyadong seremonya dito. Anytime na gusto kong gamitin, ayan, ganun lang. Wala na akong masyadong kakalikutin pa. Marami pa akong seremonya. Ganun mga ka-idol. Kasi the more na mas high-tech ang inyong sasakyan, the more na mas complicated. The more complicated, the more mahal. Let's say, nabangga ang aking unit. O let's say ang aking unit ay electric vehicle. What if kung may major parts doon na tinamaan? Problema yon, idol. Hindi lang dun sa pyesa, but also yung program. Alam mo na naman, computer generated ang ating mga units. Di ba? Tama? Yun. Yun ang magiging problema natin. At hindi lang yun mga ka-idol. Siyempre yung service. Service na pag ako ay nagka-problema sa ibang lugar, let's say nag-relocate ako or pumunta ako sa province, sinong re-rescue sa akin? May re-rescue ba sa akin? May pinakamalapit pang dealership? Ilan pa ang dealership nila? O let's say, bumili ako ng isang Chinese car brand. Hindi naman pala available sa bandang Isabela or somewhere in Mindanao. 'Di ba? Kaunti lang yung kaunti lang yung dealership. Paano kung magka-problema ako? O 'di ba? 'Yun ang problema, idol. Kaya kung ako bibili first car ko, mag-Japanese car ako, idol. Pero kung susubok ako ng Chinese car, I'll see to it na meron na akong existing na ginagamit na Japanese or American cars na which matagal ko nang ginagamit. Na alam ko na ito ay talagang proven and tested yung reliability po nito. Okay? Kung alam mo yun, yung parang gusto ko lang ma-experience yung mga high-tech na sasakyan, okay po yun as a second car or third car. No? Yung tipo bang wala akong magawa sa pera ko eh. Bili na lang ako na ito, natutuwa ako eh. Pero kung bibili ka ng Chinese car right now, first car mo, problema yan, idol. Dahil unang-una para sa akin is yung service dealer, no, yung mga car dealer. Ilang car dealers ba meron sila? Guaranteed ba meron silang pyesa? Kung meron silang pyesa, kailan ang deliveries? Kailan maaayos yan? Yun ang problema, idol. Gaano ba katibay ito? Proven tested ba na matibay talaga yung unit na ito? Baka naman
sumusubok lang ako o sinusubukan ko. Kasi alam mo, pag nagka-problema ang ating unit, no, wala tayong ibang sisisihin kundi yung mismong car brand. Dahil yung ating mga ahenteng kausap na magaling magsalita pagdating sa sales, biglang mag-i-exit po yan. Maghuhugas kamay na yan, mga ka-idol. Nabenta na nagkapera na di ba? So karamihan pong issues, siyempre service, availabilities ng kasa, parts and maintenance, ayan ang magiging problema, mga ka-idol. And also resale value, yan. Alam mo naman kapag bumili ka ng Chinese car, idol, matik, ang laki kaagad ang depreciation. Sasabihin sa iyo ng buyer, Chinese car lang naman yan diba? Marami na akong kaibigan na they were trying to sell Chinese car. Nahirapan po silang magpresyo. Kahit sabihin mong gaano ito ka high-tech, ka quality, wala, nandun pa rin, mga ka-idol. Kumbaga parang it's a parang showcase lang na gwapo, maganda yung sasakyan, maganda performance. Pero in terms of yung alam mo yung prestige ng brand, wala kagad dun, mga ka-idol. Okay? So yun ang advice ko sa inyo. Kung bibili po kayo ng sasakyan, first car po ninyo, mag-Japanese muna kayo or mag-American kayo, Korean, di ba? I-second nyo na lang or third nyo na lang po yung Chinese car brand. Kung marami naman kayong pera, di ba? Yung tipo bang kahit masira anytime, wala kayong puproblemahin. Ganon. Lalo na kung i-financing ninyo, mga ka-idol, dapat Japanese car kagad. Yun, di ba? Maghanap kayo ng mga Japanese car na may magaganda po dyang promo. Dahil alam mo, sa panahon po ngayon, price war, mga ka-idol, pababaan, pagandahan po ng diskwento, paramihan po ng freebies. Doon ka maghanap, mga ka-idol. Okay? So take my advice, mga idol. Kung bibili po ka ng sasakyan, Japanese car kagad. Para hindi po kayo magka-problema, para hindi po sumakit ang inyong mga ulo. Okay? So thank you for watching kay The Carlian Expert.